Ay, naka-relax na sa wakas. Magandang araw po muli sa inyong lahat dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga. Saan man po kayo sa panig ng mundo. Kumusta po kayo lahat? Ngayon po ay January 14 na. At ang bidyong ito ay patungkol lamang doon sa nasaksihan ko kahapon kasi dumalo ako sa ginawang pagkakaisa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Doon sa isinagawa nilang National Rally for Peace na ang main venue nila, kasi pang buong Pilipinas yung grandstand, Quirino Grandstand sa Manila, na hindi naman po lingid sa inyo, ay talagang napakarami ang dumalo doon. Napakarami. Hindi lang pala yung Calabarzon ang dumalo doon. Pati yung yung Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Rizal, tapos Metro Manila, tapos sa Calabarzon area, ang dami. Nung nababalitaan ko, kasi nung nandun ako sa venue, sa pinagsagawaan nila ng rally, dito sa aming lugar, dito sa Zamboanga Peninsula, ay umabot ng 1 million mahigit. Ewan ko lang kung totoo. Ayan yung kuwan ng Manila office, tawag nito, yung Manila Public Information Office. Ayan, yan. Nakalagay dyan. Ito, basahin natin Look, ito kuha kahapon. January 13, 2025. Basahin natin. Look, crowd estimate increase 1,410,344. Grabe. Ito ay estimate lang nila. Tansya. Pero mahigit talaga. Ang dami yung nakikita naman ninyo siguro sa mga Facebook, sa balita. Pero wari ko'y umabot ng 2 million yan. Tuloy natin. As of 2 p.m. today, January 13, 2025, as members of Iglesia ni Cristo nagmula sa Metro Manila, Region 3, and Region 4A and B, convene at Quirino Grandstand. Yan sa Luneta, Quirino Grandstand, para sa National Rally for Peace. Wow! Grabe. Ito, nakikita niyo ko sa nakaputi pa, pero hindi na yung damit nila kasi binigyan nila ako ng damit nila May tatak na National Rally for Peace. At ito nga, siguro napanood ninyo sa mga balita, sa iba't ibang platform, sa Facebook, sa tawag nito, sa YouTube. Marami nang nagpost, talagang napakarami. Yung Quirino Grandstand, yun ang main venue. At nakahook lahat ng mga venue dito sa Pilipinas doon sa main venue. Kasi nandun ako kahapon, nanood ako. Talaga naman. At kahapon nga, nung linggo ng gabi,
linggo ng gabi. Balikan natin yung linggo ng gabi. Kukwento ka lang yung nangyari, yung mga naranasan ko. Kasi nandun ako sa kapilya ng mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo, linggo ng gabi. Puspusan na yung paghahanda nila. Van yung sinakyan namin mula rito sa lugar namin, sa baryo namin, papunta doon sa venue, van. Dito lang sa baryo namin, yung lokal, 4 na van. Sa ibang mga lokal, marami na eh. Mayroon pang inarkilang mga bus. Yun nga, yung linggo, panay ang text sa akin nung kakilala ko na sabi niya ganito, bro, mga alauna, dapat nandun na tayo sa kapilya. Alauna ng madaling araw. Ako, sabi ko, napakaaga naman. Grabe nila ka-excited. Ganun nakita ko yung excitement nila. Pero hindi lahat pumunta kasi yung iba may mga bata, walang maiiwan daw. Kaya yung mga asawa na lang nila ang sumama. Tapos yung iba, yung mga senior citizen na hindi kaya, hindi na sumama. Yun nga, hindi lahat. Pero marami ang pumunta. Maraming nakiisa sa ginawang National Rally for Peace. At yun nga, umalis kami rito. Grabe, halos talagang wala akong tulog kasi nagdala ako ng baon, nagdala kami ng pagkain. Busy kasi nung linggo ng gabi eh. Itong naranasan kong ito, naranasan din yan ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Talagang puyat, pagod, ganun sila ka-prepare, ganun sila kasabi para sa pagkakaisa. Para sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Kagaya nga ng ito, mayroon akong bibigay na halimbawa ha. Yung walis tingting. Oh. Gaano kalakas yan? Yung walis tingting. Yung isang bundok na basura, ito lang ang punto ko doon. Kayang-kaya niyang walisin. Bakit? Nagsama-sama eh. Nagkaisa sila. Ganun ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi kaya ng iisang tao lang yan. Sa pamamagitan ng leader nila, ang kay Eduardo V. Manalo, nagplano sila na gumawa ng isang National Rally for Peace. At yun nga, nagkaisa sila. Talagang binuhos yung panahon nila, yung pagod, puyat. Alam po ninyo, nung nandun na kami sa venue, dumating kami doon, 4:00 ng madaling araw. Marami na, ang dami nang nauna, ang dami na. At mula doon sa parking area na kinalagyan ng aming sasakyan, naglakad pa kami ng mga mahigit 1 kilometro yun. Ang dami namin naglalakad. Masaya ang banding. Papunta roon sa venue. Nakikita naman ninyo, ayan o. Nung nandun na kami sa harap ng venue, may mga program na, ngayon nga, nung bandang umaga pa hanggang 2:00 ng hapon, maganda yung panahon. Maganda. May init na mahangin. Kaya tuloy-tuloy yung program, smooth na smooth. Siyempre kahit nakikita natin sa video, pagod na, pero walang makikitang yung nagsisigaw ng ganito, wala, napakatahimik. Ang ginawa lang nila, nag-program. Hapon na nung ibigay yung talagang layunin ng rally na yun. Mga 3:30. Yun. Binahagi na sa amin yung mga layunin kung bakit binuo ang isang National Rally for Peace ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Na bagamat
pagod na, ayan nga o kanya-kanyang mga pwesto na kung saan-saan kumakain. May mga dahil siguro sa pagod na yung naramdaman din nila yung pagod talaga, puyat, kumakain na lang doon basta kung saan nakapwesto. Basta may mailagay lang sa tiyan. Nakikita naman ninyo, yung may mga dala silang mga placard pero hindi nagsisigaw ng hoy si ganito ibagsak na, walang ganun. Sa totoo lang may mga pulis doon, may mga pulis, may ambulansya, ang daming pulis, paikot-ikot sila, paikot-ikot. Pero walang nangyaring gulo, wala. Napakaayos ang ginawa ng rally ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi katulad ng mga napapanood natin sa TV na magulo yung mga rally nila. Ganun ko ilarawan yung pagkakaisang iyon. Napakaayos, bagamat ito kung saan-saan nakapwesto kasi mainit, pagod, puyat, nung bandang tanghali na. Ako nga rin medyo nakaidlip din pero pinaglabanan ko. Pero inoobserbahan ko sila, walang nagrereklamo. Ganito na, hirap. Walang nagrereklamo, basta nakaupo lang sila sa isang tabi. Yung iba kumakain, nanonood doon sa stage. Ayan. Kasi ang tagubilin sa amin, huwag nang lalayo sa binyo. Doon lang sa binyo mismo. Magdala na ng baon. Yun nga, ginawa namin. Nung bandang alas 5 na, ngayon, nagligpit na sila ng mga basura. Nilagay na nila sa mga dapat lagayan. Walang makitang nung paalis na kami, maayos na. Napakalinis. Yan ang kabuuan ng ginawang National Rally for Peace ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakatahimik. Kung napanood ninyo, ang layunin nila, 3 yung nagsalita, pati si Congressman Marcoleta. Bali pang-4 yung ministro, si Arnel Tumanan, kapatid na Arnel Tumanan. Pang-5 yung nanalangin na. Nung natapos na yung panalangin, ayun, umuwi na kami. Pero nung bandang mga alas 2, habang nasa binyo kami, bandang alas 2:40 ba yun? Umulan. Pero nakahanda sila. May mga dalang panangga sa ulan. Tumagal yung ulan ng mga 15 minutes. Nung alas 3 na, wala na hanggang hapon na. Naging maayos, mapayapa. Bagamat nandun yung mga pulis, wala namang problema. Napakalinaw ng mensahe nila. Sabi nga upang magpahayag ng pakikiisa. Ito, panoorin po ninyo. Kaya, ang sinusuportahan po natin ang pagkakasundo, hindi bangayan, bintangan, at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna po ng mga namumuno sa pamahalaan ang kapakanan at ikabubuti ng mas nakakarami bago ang pamumulitika. Gusto nating iparating sa mga nasa pamahalaan ang damdaming ng sambahayan. Gising po kami. Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan ng mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po
ay higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya tayo mapayapang nagkakatipon-tipon ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang mamamayang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. O di ba ang ganda ng mensahe? Ganda ng mensahe nila. Wala silang binabanggit na politiko, kung sino man yan. Narinig ko pa nung nagsalita si Congressman Marcoleta, nabanggit niya yung mga presyo. Totoo naman yung mga presyo na yun, lalo nung December, ang tataas ng mga presyo. Ang daming ang daming dapat pag-ukulan ng problema ng pamahalaan dito sa ating bansa. Ang dami, inisa-isa yan ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Inisa-isa nila yung mga dapat pagtuunan ng pansin, gawan ng solusyon. Hindi yung magkanya-kanya. Yung napakalinaw ng kanila, ng layunin nila. Yung mga nambabas dyan, nagsasabi, namumuliti ka naman kayo. Mga taong kanyan walang masabi, mainggit, naiinggit lang. Kasi hindi nila magawa yon, yung katulad ng ginawa ng mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo na magkaisa. Yun nga, inihalimbawa ko yung walis tingting. Kung isang piraso lang na walis tingting hindi kaya, bigkisin yan, magsama-sama, tapos yun ang gamitin pangwalis sa isang bundok na basura, kayang-kayang linisin yan. Ganyan ang mga kapatid natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun lang po ang aking maibabahagi at napakaganda ng mensahe ng ginawang rally ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Sana ay pumukaw ito sa damdamin ng iba nating mga kababayan na gusto nilang magkahiwa-hiwalay. Yung ibang grupo gusto nila sa ganitong grupo, yung ibang grupo gusto nila sa ganitong grupo. Yun ang ayaw ng Iglesia ni Cristo. At marami po ang sumabay na mga hindi kapananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Kaya saludo po ako sa inyo. Maraming salamat. At ito nga, sana ay magustuhan pa rin po ninyo yung aking mga video. Sa mga susunod pang mga video, patuloy pa rin po akong magbibigay ng mga ganitong information. Yan lamang, maraming salamat po.